Ayun po mga kaboss, mga babayan, welcome back po dito sa ating YouTube channel and for today's video, ayan, ito po, magre-react po tayo dito sa lumabas po ngayon na balita mga kabosses, mga kababayan, kasi po, ito raw pong magkapatid po na Senator Mark at Camille Villar po mga kaboss, mga kababayan, nakatakda raw pong imbestigahan ano po, ng opisina ni Ombudsman Boying Rimulya. Naku po. Ano na naman kayang plano no ng administrasyon mga kaboses, mga kababayan dito po sa dalawang bilyar na alam po natin na kumakalampag din po ito sa administrasyon, kabilang po ito ngayon no doon po sa Cayetano Block mga kaboses, mga kababayan, na ayaw rin pong i-recognize yun pong bagong majority ngayon no, ang bagong leadership ngayon doon sa Senate mga kabos, mga kababayan, which is ni-recognize si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon po dito, ibinahagi ni Ombudsman Jesus Crispin Buing Rimulya na nakatakda silang silipin ang umano'y pagkakasangkot ng magkapatid na Senador Mark at Camille Villar sa pagkakaantala raw po ng LRT1 Extension Project sa Cavite. Ito po kasi po itong Ombudsman, independent po yan dapat mga kaboses. Oo, meron silang karapatan mga kaboses, mga babayan, to investigate. Ano po? Doon po sa tawag nito, mga public officials natin to held accountable mga kaboses, mga babayan. Ang problema po kasi dito, mukha po kasing napaka-timing no? Opinion naman po ito mga kaboses, mga babayan, regarding po sa trabaho nila dyan. Ito po ay tinitingnan lamang po natin base po sa timing mga kaboses, mga kababayan. Kasi napaka-timing po no? Unang-una, napakulong po nila si Jinggoy, di ba po? Wala po si Jinggoy ngayon. Ito pong NBI rin, naghahanap rin kay Senator Bato de la Rosa, di ba? Dahil po sa ICC warrant. Tinanggap po yan ng ehekutibo, mga kaboses, mga babayan. Pangatlo po, ito pong si Senator Villanueva kinasuhan at saka si Senator Chis Escudero kinasuhan. Dahil siguro sa pressure, hindi po natin alam kasi sinasabi po nila trabaho lamang daw po iyon. Ang reason, mga kaboses, kung bakit po sila po nagtawag dito. Sila po bumaling o pumunta mga kaboses, mga kababayan doon po sa Gatchalian Block mga kaboses, mga kababayan. So posibleng nakuha na nila yung dalawa mga kaboses, mga kababayan. Ito na naman ngayon no, yung kumbaga pinipressure mga kaboses. Ewan ko para sa akin parang pressure ba ito o ano ba ito mga kaboses, mga kababayan. Nagtatanong lamang po tayo, ito ba'y papipressure? Ano po? Kay sa dalawang bilyar mga kaboses, mga kababayan, mantakin nyo po ito hindi na po ito bago. Ang dami na pong isyong pinalabas ng mga bilyar, sa mga bilyar mga kaboses, mga babayan. Kung matatandaan nyo po, noon pong eleksyon, di ba? Noon pong lumipat itong si Camille Villar, mga kaboses, mga babayan, doon po sa block ng mga Duterte, ano po sa grupo ng mga Duterte, inendorso ni VP Sara. Ito pong Malacanang sinita po, yun pong prime water noon na business po ng mga bilyar. Pero nung bumalik po itong si Camille Villar, mga kaboses, mga babayan, doon po sa tawag nito ulit doon sa alyansa nila Presidente Bongbong Marcos Jr., biglang nawala po yung issue. Ngayon, wala naman silang magagawa kung talaga makaupo si Senator Camille Villar. Mga kaboses, mga bayan, dalawa na yung Senator Mark at Camille Villar. At hindi rin po may iwasan itong mga Villar, malapit talaga sa mga Duterte. So now, itong si Camille Villar at yung dalawa, pati si Mark, mga kaboses, mga bayan, andun na po no, sa majority. Andun po Cayetano, mga kaboses, mga kababayan. Hinahanapan na naman po ngayon ng butas. Bakit po nasasabi po nating timing ito? Napakarami po mga kaboses, mga kababayan, na pwedeng i-priority sa investigation. Napakarami pa pong dapat halungkatin ni Ombudsman Boying Rimulya, mga kaboses, mga kababayan. Ang lalaki, bilyon-bilyon mga kaboses yung dapat halungkatin pa, mga kaboses, dahil po sa flood control. Pero bakit itong inuuna? Actually, investigation pa lang ito, mga kaboses, mga babayan, pero parang sinyalis na ito. Huwag kayong magkakamali, parang ganun mga kaboses, mga babayan. Sa isa pong panayam, sinabi ni Rimulya na mayroon silang mga impormasyon na nakuha, nangingialam umano magkapatid na senador sa nasabing proyekto at gusto na idaan ang proyekto sa kanilang mga lupain. Ayan, na ito
mga kaboss, mababayan. Mabuti pa sila, may nakuhang mga chismis o information regarding dito. Pero pagdating po sa flood control, wala po eh. Di ba? Yun pong mga nakikita po natin na kinasuhan ay yun po yung kumakalampag o hindi po pumapanig doon sa administrasyon. Ito ba'y coincidence, mga kaboses, mga kababayan? O timing? Ano ba ito, mga kaboses? Kaya po tayo nagtatanong, dapat hindi po sana selective yung justice. Sabi po dito ni Remulla, we are investigating the claims. The project should have extended to Cavite by now. But we are still verifying rumors that the Villar senators were going against the alignment. They want the rail system to traverse their lands. Ayan ha. Rumors pa lamang po ito pero pinalabas po nila sa media. Kasi kung mga kaboses, mga babayan, kasi kung sakali, mga kaboses, seryoso sila, na bago po sana nila ito sinabi, di ba, may kumpleto na mga ebidensya, mga kaboses, mga babayan. At yun nga, balikan natin. Alam po natin na si Senator Mark at Camille Villar, kung saan nasa po ngayon, panig po ng Duterte Block, mga kaboses, mga kababayan. At bantakin nyo po ito, napaka-timing po. Kasi sinabi po, mga kaboses, mga kababayan, sana po, hindi po si Camille Villar, yun pong lilipat, na sinabi po ni Senator Erwin Tulfo na may babae raw po, na senador ang lilipat, mga kaboses, mga kababayan, doon po sa Gatchalian Block, mga kaboses. So sana po, hindi po ito si Camille Villar, mga kaboses, mga kababayan. Ano po kasi pinagtatahi-tahi po natin, mga kaboses, di ba? So, ito rin po, mga kaboses, pag once po, mga kaboses, mga bayan, ito po tinitingnan natin. Napadelikado kasi kung makukuha nila sa takot itong mga Villar, mga kaboses, mga bayan, at lumipat ito sa kabila, baka po mag-majority talaga yun sila. Lugi na po ngayon yung Duterte Block, mga kaboses, mga bayan. Ayon po kay Remulla, gusto umanong idaan ng mga Villar ang LRT1 sa mga lupain nila sa C5 Road sa Las Piñas bago ito idaan sa Bacoor, Cavite. Ayon po dito, there's an alignment in Sucat, Parañaque where the project stopped because they allegedly want it along C5 where they have properties. Wala pa pong pahayag ang magkapatid na Villar sa mga sinabi po ni Remulla. Ayan, yan po yung latest update, mga kaboses, mga kababayan. So ano po yung reaksyon po ninyo dito? Ito po yung pananaw ko di ba? Yun nga po yung nakakatakot kasi alam po natin, ewan ko lang hanggang saan, mga kaboses, mga kababayan, yun pong lakas ng mga Villar. Hanggang saan po yung kanilang tapang, mga kaboses, na para ipaglaban po yung kanila pong pinaglalaban. Kung sila po'y hindi matitinag dito, o sila po'y matatakot, sa mga ganito, mga kaboses, mga babayan, ang ating gobyerno, kung matatakot po sila, tiyak po'y lilipat sila sa kabila. Sa tingin lang po natin ito. Pero kapag matapang po sila, na wala naman po silang, di ba? Talagang tinatago, mga kaboses, syempre, kung may pinaglalaban talaga sila, mag-i-stick sila doon. Kasi pinaglalaban ng Cayetano Block ngayon, mga kaboses, mga babayan, yung katotohanan raw blue ribbon nga, di ba? Tuloy-tuloy, mga kaboses, mga babayan, yung kanila pong paghahanap ng hustisya. So, tinitingnan din po natin yan hanggang saan, mga kaboses, mga babayan, kaya ang tapang nitong Mark at Camille Villar. At kung sakali pong ito po sila, lilipat, andun na po si di ba? Dadalo si Gatchalian, si Villanueva doon po sa sa special session na pinapatawag ng Pangulo. So sasali siya doon sa 12, including si Escudero. Wala na po si Bato, hindi po makakadalo, mga kaboses, mga babayan, kasi nga po hinahanap ng NBI. Nakakulong si Jinggoy, si Chis Escudero ano na sa kabila, si Villanueva mukhang lilipat, mga kaboses, tapos si Mark at saka si Camille i-add pa, mga kaboses, if ever mga kaboses, mga babayan, nanganganib po ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. So yan po yung nakikita natin, mga kaboses, mga babayan, na kukuha talaga sila ng numbers, gagawin talaga nila ang lahat, mga kaboses, mga babayan, gagawin po nila ang lahat para po makuha. Hindi ko po sinasabing kabilang si Ombudsman Boy Remulla dahil trabaho niya po yan.
Pero yung timing po, yung ating pong opinion dito, mga kaboses, mga babayan. Yung timing ba, no? Kasi kung sa kabila titingnan natin, mga kaboses, marami namang inakusahan doon eh. 'Di ba? Pero wala pong na-held accountable, mga kaboses, mga babayan. Wala pong hinahanap, wala pong kinakasuhan, mga kaboses, at nananatili pong malaya ang iba. Kayo po, mga kaboses, mga babayan, ano po yung reaction, opinion at suggestion po ninyo? Ano po? Regarding po sa atin pong napag-usapan. Paki-comment po sa baba, mga kaboses, mga babayan, ng atin pong comment section. Please like, subscribe, and share po sa atin pong video ngayong araw. Ko po si Kaboses Vince. Maraming salamat po sa iyong pakikinig at kayo po nanonood at nakikinig dito sa Standpoint Analysis.